na ito ka talaga sa akin at ayaw mo yung nangyayari sa'yo, bakit mo ginagawa yung papahalik sa asawa ko? Kailan ako nagbalik? At paano mo nalaman na nagbalik ako? Kung alam mo na nagbalik ako, bakit hindi mo man lang pinipigilan yung asawa mo? Sige nga, naanoy ko naman yung asawa mo. Kung magbabalik ako, bakit hindi mo man lang pipigilan? Sinasabi mo? Kung ganun, ibig sabihin, matagal mo na palang alam na ginagawa ng asawa mo yan. Kapal ng mukha niyo, pagkatapos ko kayong pakainin, lahat, hindi ako Mas naging makapal ang mukha mo, ate. Pinapakinabangan mo ko araw-araw. Ultimo pandit brief nyo ako naglalaba. Ako magpapalagi sa mga bata. Ako magpapadede. Ako nagluluto. Yatid sundo ko sila. Ganyan kakampante ang asawa mo na kahit may cellphone na akong hawak, ginagawa niya pati niyang kapabuyan. Baboy ang asawa mo. Wala nang mas bababoy dyan. Guys. Ma'am, ano pong gusto niyo pong sabihin sa ate po ninyo at sa kuya po ninyo? Sa ate ko po, wala po akong gustong sabihin sa kanya. Sa bayaw ko lang po talaga, ma'am. Gusto ko po talaga siya makasuhan, ma'am. Sa kapatid ko po, wala po akong sasabihin sa kanya kasi naiintindihan ko yung point niya. So, sa kapatid ko, hindi ko po siya iyaano. Yung bayaw ko lang po talaga. Gusto ko po talaga siya makasuhan, ma'am. Kayo po, ma'am, nakwento niyo rin po no, na nangyari din po nung March, around March, no, na pinakitaan po kayo. Alam na po ba ni ate yun or nai-report niyo po ba dito sa barangay? Nabanggit na po kasi sa akin yan ng March. So, ang ginawa ko po, kumbaga, unti-unti kong ino-open sa kanya na nararanasan ko yung ganon. Hanggang sa, ayun po, naniwala naman siya kasi pinakita ko din po sa kanya yung video. Inaamin niyo po ba, sir? Nagawa niyo po yung pagpapakita or yung actions po? Hindi po, hindi po. Nakita niyo na po ba yung video, sir? Hindi po. At itinatanggi niyo po na kayo po yon. Yes po. Kayo naman, ma'am, bilang ate po ni Tan, kapag-usap na po ba kayo ng mister po ninyo? Hindi naman po. Ang ano ko lang, syempre po, kapatid ko, masakit. Asawa ko, masakit. So, yung lahat ng impact na nangyaring ginagawa nila, sa akin lahat yung sakit. Nasa akin lahat. Ang akin lang, hindi naman kita kung anong gusto mo, bahala ka. Kasi kapatid kita, hindi naman, gumigit na lang ako. Ayaw ko ng ano sa inyo. Bahala ka kung anong gusto mo. Nakita niyo na po ba yung video? Never ko pong tiningnan kung ano man yung ano nila. Kasi masakit sa akin kung ano yung nangyayari sa kanila. Nasa gitna lang ako kasi nga po, gaya ng sinabi ko, kapatid ako, asawa ako. Kaya gigit na lang ako sa kanila. Pero alam mo, kung gaano ako nagsakripisyo sa'yo para mabuhay ka, para lumaki ka ng ganyan. Ngayon, kaya mo na yung sarili mo. Ginagawa mo lahat ng gusto mo. Bahala ka. Yan lang ang sasabihin ko sa'yo. Bahala ka. Pinabayaan ka ng mga kapatid natin. Ako ang bumuhay sa'yo. Alam mo yan. Alam mo sa sarili mo kung gaano ako naghirap para mabuhay ka. Naghirap din naman ako, ate. Naghirap din ako. Napakinabangan mo ako eh. Tumutulong ako sa iyo eh. Hindi naman sa panunumbat, kumbaga sa akin lang, mamba. Na siyempre, siya nga yung kumbaga parang nanay talaga. Since nung nawala yung mother namin. Tinatanong ko naman pong utang na loob yun, kaya po sa mga pamangkin ko, bumabawi po ako. Hindi naman po sa pag-ano, pero kumbaga, yung mga pamangkin ko po, alaga ko po yun kasi literal na ako po yung nakakasama sa bahay. Ako po yung nakakasalamuhan ng mga bata araw-araw. Ang ano ko lang naman po, ma'am, dun sa, about sa binuhay niya ako. Hindi ko naman sinasabi na hindi. Yun nga lang po, talagang masakit lang din sa akin dun sa point nung nakaraan na. Yun ba? Parang nabaliktad po, syempre, as a kapatid po, para sa akin, ma'am, nagulat lang din ako sa reaction niya na nagalit siya sa akin, na naisumbat niya yun sa akin. Masama po yung loob ko talaga, ma'am. Mas masakit din po sa akin, ma'am, kung dun pa lang po sa part na parang hindi niya ako pinaniniwalaan bilang kapatid niya. Masakit po sa akin eh, pero wala po akong magagawa kung yun yung gusto niyang ipilit. Balikan ko lang yung sinabi niyo po doon sa airing nun na ilang beses niyo pong nahuli sa kwarto ang inyong mister at ang inyong kapatid. Nasubukan niyo po ba na kausapin po sila
Hindi po. Ang sinasabi ko po, kasi sabi niya, mula 11 years old, buhay pa ang mama, 12 years old, iba-iba po kasi yung sinasabi niya. So, ang sabi ko po, ba't walang sumbong sa tagal na yun? Ba't wala siyang sinusumbong? Sobrang close namin yan. Lahat ng nangyayari sa'yo, alam mo yan, yung isang video mo pa. Oh, tayo lang nakaalam nun, dalawa, inamin mo sa akin yon. Anong video yun? Yung sa girlfriend mo, yung isa pang scandal. Wait. Anong video yun? Hindi video yun. Para maliwanag tayo, ako muna. Wala kang sumbong. Wala kang sumbong sa amin. Buhay pa ang nanay? Ang liit na bahay. 8 tayo sa bahay. Wala kang sumbong. O, tapos, nung hindi kita pinapayagan na magpasok-pasok kayo ng yung bata sa doon, yung dalaga. Hindi ko na lang may mention ang pangalan. Kasi, pasok kayo sa kwarto, pasok labas. Hindi ko kayo pinapahintulutan gawin yun kasi privacy na namin yun Ang lakas ng loob niyong pumasok. Ang lakas ng loob mong makitabi. Pinagalitan kita, di ba? Ang sabi ko, Adeng, kung pwede lang, wag kang tumatabi kay kuya mo at babae ka. Hindi ka hindi ka nagsabi. Choice mo yan. Pwede mong i-deny. Hindi kita pipilitin. pipilitin. Ko talaga kasi hindi totoo yun Ano yung mga ginagawa mo? Anong Ate, ginagawa ko? tinanong mo pa ako, ate, mahal mo ba ang kuya? Bakit mo tinatanong sa akin yon? Of course, Hindi ko mahal ko. tinatanong Asawa yun ko sa'yo. Hindi ko tinatanong sa'yo yan. I-deny ko yan dahil talagang alam ko sa sarili ko. Ngayon, kung magkakaso ka, okay lang naman. Kasi marami din naman akong screenshot na mula noon pa, yung mga sinasabi mong edad mo, marami din akong screenshot, doon ko na lang ipapakita sa court. Sige. Base po dun sa mga sinasabi po ninyo, hindi po kayo naniniwala dun sa kapatid po ninyo, yung accusations laban dito sa mister po ninyo? Ang masasabi ko dyan, ma'am, basta gigit na lang ako sa kanila. Yan lang po ang masasabi ko. Pero naniniwala po ba kayo sa mga paratang ni Tan? Yung mga pinaparatang niya po, hindi ko po alam kasi lalo na't yung video, hindi ko naman nakita. Sinend ko po sa kanya, nasa conversation po namin. Okay lang. Kung sinend mo, sinend mo. Wala akong magagawa kung hindi ko nakita. Totally, inabot ko po yung cellphone. Sabi niya, binalik niya sa akin, sabi niya, hindi daw po niya kayang tapusin. Umiiyak po siya ng time na yun. Kasi ano po yung nakita nyo dun sa video, ma'am? Ano pa lang po, yung nasa lababo pa lang po siya, malayo pa lang siya, yun lang naman nakita ko. Wala pa akong nakitang mga ginawa nila. Gusto niyo po bang makita yung video, ma'am? Hindi na po, ayoko. Kasasama lang ng loob ko. Sa akin po, ma'am, kung maaari po sana, mag-isip siyang mabuti kung ano talaga yung totoo at saka sabihin niya kung meron man pagkakamali sa bawat isa na hindi man talaga nangyari, sana ayusin pa nila kasi pamilya po sila pero nasa kanya pa rin ang desisyon kasi siya po ang complainant. Ano po yung, ma'am, yung mga possible na pwede po nating maisa pa na demanda doon sa pang-aabuso po ng kanyang brother-in-law? Pwede natin siya kasuhan sa anti-rape law, ma'am. Yung 8353 natin, ma'am. Tapos, ma'am, according kasi sa kanya, since 12 years old, tapos continuous naman yun, ma'am. So, may mga evidences naman siya na magagamit, ma'am. Yun, ma'am, pwede natin siyang isampa sa 8353, ma'am. Meron po bang record itong brother-in-law niya, ma'am, dito sa inyong police station? Ma'am, sa amin wala naman po siyang record, ma'am. So, according din naman sa barangay, ma'am, wala rin naman silang nasabi na record. So, hindi naman natin masasabi, ma'am, sa isang tao kung may record or wala, okay na. Mabuting tao. Possible ba na, ma'am, na masampahan din ng demanda yung guardian niya na sinabihan niya ng pang-abuso and yet wala pong ginawang aksyon? Pwede po siyang ma-filean din ng case, ma'am. Lalo na siya yung tumatayong guardian, ma'am. At kung nasabi naman sa kanya nung kapatid niya, ma'am, na gano'n na yung nangyayari at walang aksyon yung guardian, ma'am, posible din po na makasuhan po yung guardian po, ma'am. Ano yung naramdaman mo nung nakaharap mo si ate mo at yung bayaw mo sa loob ng barangay hall kanina? Nandun po yung takot ko, pero at the same time sa kapatid ko, hindi naman po talaga mawawala yung sama ng loob ko dahil nga po doon sa nangyari. Dahil nung nakita ko po yung bayaw ko, talagang nangingibabaw po yung galit ko.
kitang-kita na pero ayaw pa rin talaga niyang aminin na siya yun. Sa kapatid ko, hindi ko din naman siya masisisi since kung sa pakiramdam niya, biktima din siya. Wala akong magagawa doon. Yun nga lang, nandun din yung tampo ko kasi bilang kapatid niya, parang mas naging matimbang yung pagiging ng partner niya kaysa sa akin na kapatid niya. Yun po. Ano naman yung reaction mo na sinasabi ng bayaw mo na hindi daw siya yung nasa video at ikaw daw yung nagbibigay ng motibo at ikaw yung pala message sa kanya? Malabo din naman po yun kasi lalo na sinimulan niya ako 12 years old. Imposible naman po na nung 12 years old ako is makikipagrelasyon na ako sa ganon. And wala naman po akong cellphone since 12 years old ako eh. Sa akin lang, mabuti na lang kasi hindi siya nagkaroon ng anak na babae. Kasi ano na lang mararamdaman ng anak niya. Or what more pa kaya kung nagkaroon nga siya ng anak na babae, tas gawin niya. Since nagagawa naman niya yun na nasa katinuan siya. So, ayun, parang bahala na siya. Basta ako, pagbayaran yung ginawa niya, time na din naman para, ayun nga, since umamin na ako, natulungan na ako, go siya sa process niya, tapos ako, itutuloy ko po yung kaso. Kahit hindi po ako makikipag-areglo, wala na po sa plano ako makikipag-areglo, lalo na sobrang seryoso po nung nangyari. Ano namang mensahe mo sa ate mo at saka sa father mo or sa iba pang kamag-anak ninyo na hindi mo nakitaan ng suporta laban dito sa bayaw mo? Masama po yung loob, syempre. Parang parang na-insulto sa part na syempre kadugo mo. Lalo na sa part ko kasi anak ako, then kapatid ako. So parang hindi ko siya ma-define na feelings, sobrang bigat. Lalo na nung yung father ko nag-decide na patawarin na wala man lang konsulta sa akin. Sobrang sakit na para akong pinatay, ma'am, kung tutusin kasi parang tinuring ka na parang wala lang yan. Parang ganun kasi ang dating sa akin, ma'am. Kaya hindi ko masasabi na okay ako sa kanila. Masama talaga yung loob ko, parang tinakwil niya ako bilang anak niya. Okay lang kung ganun yung ginawa nila. Basta ako, kung focus sila sa ganong reasonings nila, focus na din ako kung ano yung plano ko. Kung meron man nakakaranas na isa ngayon, or ayun, nakakaranas na matagal na, ayun, aminin na lang din niya kasi at the end of the day, ma'am, talagang wala ka ng choice kundi itama yung mali mo. Kasi sabi nga nila, as long as hindi ka tumatayo sa pagkadapa mo, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya yun lang, sana maging silbing inspirasyon sa kanila to. Lalo na ako, isa din sa pagsisisi ko na pinatagal ko pa, na tiniis ko. Tapos ngayon, parang ang dating wala man lang simpatya sa akin yung kapatid ko. Sobrang thankful ako, ma'am, kasi sa loob ng 8 years or almost 9 years na pagtitiis ko, parang i-inspire kasi ako sa mga napapanood ko din, ma'am. Kasi bago po talaga ako pumunta kay Sir Rafi, sa tanggapan niya, talagang nag-ano po ako. Tapos nung nakita ko na lahat ng ganitong kaso na meron sa kagaya ko, talagang pinaprioritize ng sobra-sobra. Tapos yun po, sobrang saya ko, sobrang thankful ko nung time na gano'n, napabilis agad. Same day, pagpila ko, agad-agad na process ako, na-assist ako ng maayos. Lahat ng effort ba, na-feel ko kasi, kumbaga yung simpatya ng isang staff. Kumbaga, lahat sila sobrang support sa'yo, parang mafe-feel, parang sa totoo lang, mas na-feel ko pa na family ko sila kaysa sa kapatid ko. Kay Sir Rafi, hindi ko alam kung paano ko masasabi yung pasasalamat sa kanya kasi sa totoo lang, itong problema ko, hindi talaga siya, pakiramdam ko, wala nang solution. Pero dahil nga kay Sir Rafi, meron pa rin palang naniniwala sa akin.